Makikita sa video ang mga estudyanteng nagkakagulo at nagsisitaguan sa loob ng isang classroom habang marinig naman na ang mga sigawan sa labas. Dahilan nito, umano'y pinasok ng isang active shooter ang paaralan na nagdulot ng matinding panik sa mga estudyante at pag-aalala ng kanilang guro habang sinusubukang panatilihing ligtas ang lahat sa gitna ng kaguluhan. 2 estudyante ang kumpirmadong nasawi matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Barangay Tumaga, Zamboanga City nitong Martes ng umaga, Agosto 18, habang naghahanda ng magsimula ang klase. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang tauhan ng paaralan bandang alas 7 ng umaga tungkol sa insidente at agad na rumisponde sa nasabing campus. Batay sa inisyal na investigasyon, pumasok umano sa campus ang suspect na isa ring estudyante ng paaralan na may daladalang 2 baril at nagtungo sa room 404. Kinilala ang unang biktima bilang isang grade 10 student. Matapos nito, nagtungo umano ang suspect sa hallway sa ikalimang palapag ng gusali kung saan siya'y sumigaw bago binaril ang sarili. Kapwa nasawi ang 2 individual habang narecover naman ng mga otoridad ang mga baril na sinasabing ginamit sa insidente, isang handgun at isang rifle. Samantala, alas 2 ng hapon, kinumpirma ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na may isang taong nasugatan sa insidente. Isinugod din sa paggamutan na ang isa pang individual na nakaranas ng hirap sa paghinga. Sa kabila nito, 21 estudyante ang binigyan ng paunang atensyon ng CDRRMO matapos makaranas umano ng panic attack, anxiety at minor abrasions dahil sa insidente. Sinuspinde naman ng Ateneo de Zamboanga University ang mga klase nitong araw, Agosto 18 at 19 upang mabigyan daan ang mga hakbang para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng komunidad, habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamunuan sa mga otoridad. We recognize that this incident could cause a lot of deep concern and worry for our parents, for our families, the guardians, for the students, their loved ones whom you've entrusted to us. And we're deeply saddened by this incident. Prior to this, our security team has been preparing even for simulation exercise, precisely because we understand the value of keeping everyone, our students and our personnel, safe. This is our primary issue, and that is why we are deeply saddened by this incident this morning. Ngayong araw po na to, ang ating lahat po ng antas po ng pag-aaral, all of our classes in all levels at the Ateneo de Zamboanga University, all the way from kindergarten to grade school, junior high school, college, and professional schools. Tomorrow, we are hoping as a community, those among the personnel to come together in prayer and in mourning for what they have. We will remain cooperative with our government officials and with the police. We hold ourselves, honestly, accountability when it comes to these matters. And so we also request that people, the public, understand that this time, this moment, we still do not have enough information for us to make any very clear conclusions. But we would like to assure the public that we will share with you information that would be helpful in understanding what truly. Sinabi naman ng Philippine National Police o PNP at Department of the Interior and Local Government o DILG na sasailalim sa masusing investigasyon ang pamamaril. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang pamahalaang lungsod ng Zamboanga sa mga naapektuhan ng insidente. Hinimok din ng lokal na pamahalaan na ang publiko na iwasang magpakalat ng mga impormasyong hindi pa beripikado at hayaang matukoy ng mga otoridad ang buong pangyayari at motibo sa likod ng pamamaril. Ira Marzan para sa Herald Express.